wedding. So guys, good morning. Ngayong araw, June 5, 2024, ngayon ang aking 7th wedding. Nagahanda na sila. Ayan na sila guys. Naayos na nila yung pagdalaga ka ng aming kung saan kami ikakasal mamaya. Bali 7th wedding lang to guys. And si Kesh, yung kapatid na groom. At saka yun naman si Tita Ineng, yung tita ni Kim, na bali siya yung groom. Dito nga pala gaganapin yung 7th wedding namin sa bahay nila Kim. Magpapasalamat na rin kami sa Charles Catering dahil sa napakagandang servisyo na naibigay nila sa amin, sa napakagandang pag-design nila sa aming 7th wedding. Isa sila sa nagbigay ng kulay, kaya gumanda ang aming 7th wedding. Maraming salamat sa inyo, Charles Catering. Kaya kung sino ay interesado na makuha ang servisyo nila, meron silang page sa FB. I-search nyo lang ito para makakonect sa kanila. Once again, thank you, Charles Catering. Ang ginagawa na sila ngayon hanggang sa pamilya ng iyong buhay ay makasama mo si Kemoy sa iyong buhay at hindi lang makasama kundi magpapasakot ka buhay. Magpapasakot ka sa buhay niya. Ano ni Christian? Dito. Sige, pwede na kayo maupo. Ano ba sila tita no? Yan, ikaw sa... So, isaklop sa ulo niya. Ayan. Simbolo, ipapasako. At ngayon naman, ito'y nakalagay sa kanya na balikat, ikaw ang magdadala ng iyong pamilya. At ang sabi ng Panginoon, ang kanyang pagpapisahin ay hindi dapat walayin. Kaya ilagay niyo yung pulling cord sa kanila. Yan ang kalooban ng Diyos. Kahit saan kayo mapunta, kahit magtrabaho kayo sa ibang lugar, kahit kayo ay nagtrabaho sa iba, pero kayo ay isa pa rin sa mata ng Diyos. Yan ang kaibahan. At dahil siya ay Diyos at pag-ibig, siya ay gumagawa ng magagandang relasyon. Ang unang relasyon na pinatag niya, nung sabihin niya gagawin natin ang tao, gagawin ko ang tao na kawangis natin. Yun ang unang relasyon natin, ang relasyon natin sa Diyos. Ang kalugan niya na kawangis natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos at ang Diyos sa atin. At ang pangalawang relasyon na pinutuo niya, ito'y mahalaga, ito gawa ng tao, yung pag-aasawa. Kasi ang kalooban niya, tayo ay dadami sa magitan ng kanyang pagpapili. Kaya bago sila ihayo, sila muna ay ikinasal ng Panginoon. Kaya ang unang pangako ng lalaki sa babae, o vow kung tawagin, sabi ni Adan, ikaw ang laman ng aking laman, buto ng aking buto. Yun ay higit sa I love you. Mababasa niya yan. Na parang sinasabi ng unang tao na ako ay iyo, ikaw ay akin, tayo ay isa, poprotektahan kita. Yun ang unang vow na ginawa ng tao, ng lalaki sa babae. At nung sila'y tinayo at sabi mag-multiply kayo, yun ang pangatlong relasyon. Ang kalooban niya, dadami ang tao. Una, dapat sila ay nagmamahalan. Pangalawa, gagawin sila yung dalawa ay isa sa mata ng Diyos. At mula sa kanilang pagsasama, nandun ang Diyos gumagawa ng mirakulo ng panibagong buhay. Kaya actually, bawat buhay na lumalabas dito sa daigdig, sama ang babae at lalaki at nandun ang Diyos gumagawa ng panibagong buhay. Kaya ang pag-aatawa ay banal. Ito'y sagrado. Ito'y kalooban ng Diyos. Ito ay buo dapat sa pag-iibigan. Dahil ang Diyos ay nandun, gagawa uli siya ng buhay at bagong pamilya. Kaya narito si Kemoy at si Richie, ito'y sagradong bagay na kung saan
dapat ito'y nagmumula sa inyong puso. Ang kalooban nyo ay isabit nyo rin sa Panginoon. Ngayon, sa inyong bagong relasyon, itong ginagawa nyo, pahalagahan nyo ang relasyon ito. Walang mamamagitin sa inyong pagsasama. Hindi ang pera, hindi ang bagay-bagay, hindi ang inyong pangarap, hindi ang inyong ambisyon, hindi ang ibang tao, kundi ang Diyos. Kimuel, tinawag ka ng Panginoon para kay Richie. Ang pag-ibig na yan, hindi mo gawa-gawa. Ito'y tinanim sa iyo ng Panginoon na nakalaad kay Richie. Ganon din naman, Richie. Mahal ka ng Panginoon, binigyan ka ng tamang babae lalaki. At ito ay para kay Kimuel. At ngayon, anumang mangyari sa inyong relasyon, babalik kayo sa Panginoon Diyos. Mahal ka ng Panginoon, Kimuel, tumawag ka sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay at relasyon. Ganon din, Richie. Ang iyong mga problema, ibabalik mo yan sa Panginoon dahil siya ang may angka. Kasi anumang mangyari sa relasyon na kanyang pinubuo, anumang relasyon na nasisira, alam niya unang nasasaktan, hindi ang inyong mga anak, hindi ang inyong sarili, hindi ang mga magulang, hindi ang mga friends niyo. Ang unang nasasaktan sa nasisirang relasyon ay ang Diyos. Dahil siya ang may akdani ko. Kaya siya lamang ang mamamagitan sa inyong pagsasama. Mahalin mo ang Panginoon Diyos, tawagin mo siya. Ganun din naman, Richie. Sa kabilang dako, kapag ang inyong relasyon ay nasira, no, kahit na ikaw yung Kimuel, masabi mong ikaw ang talagang naging tama, pero nasira ang inyong relasyon, alam nyo, talo ka pa rin. Dahil sinira mo ang napakalagang bagay sa buhay mo, ang relasyon mo kay Richie. Ganun din, Richie. Kahit na sabihin mo pagod ka na, tanggapin mo na ang pagiging martir. Ma-preserve lang ang inyong relasyon. Tulad ng Panginoong Jesus. Kahit na siya ang pinatay, kahit na siya pinagpintanan, kahit na siya pinako sa krus, ma-preserve lang ang ating relasyon sa Diyos. Ganun din naman. Ma-preserve ang inyong relasyon dahil na nakikita. Yan ang kalooban ng Diyos. Ngayon naman, okay, nais kong tanggalin na ang inyong belo at inyong pakitanggal na dahil sa harap ng Diyos magbibigay kayo ng inyong damdamin at sumpaan, inyong mga pangako sa isa't isa. Ito po ang pinakamahalagang parte sa seremonya ng kasal. Dahil gusto ng Panginoon, ang puso niyo ay talaga para sa isa't isa. At siya ang pala sa inyong pagsasama, siya mapapala sa inyong pamilya. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng relasyon. Kaya hindi mo kayong dalawa na tumayo. Sige. At simbolo ng inyong sumpaan, itong vow ay sinisimbolo ng singsing. Ang vow, ang kahulugan niyan ay tipanan at amen. Sa ibang salita, ito'y kontrakt nyo sa isa't isa. At bilang simbolo, tuwing nakikita nyo ang singsing na to, meron kang pangako kay Richie. Ganun din naman, Richie, kung nakikita mo to, may pangako ka kay Kimuel. Kaya, may time na isutot no. Isa rin kahulugan nito. Binabakor at Richie, ikaw ay pag-aari na ni Kimuel. Ganun naman Kimuel, ikaw ay pag-aari na ni Richie. Kamula ito, magharap sa isa. At sabihin mo, sabihin ko, no? No? Tanggap na mo ang sasunod ko mula sa inyo ang pag-ibig ko at kalusugan kasi naman ang kalusugan nagkakamatan mo.
kayo. Kapit niyo, napitin niyo ko. Bilang sandila, ang aking pag-ibig sa'yo. Hirap at ligawa, masakit at kalusugan, sa kasiyahan at kalakotan, hanggang kamatayan. Yan ay simbolo pala. Pero this time, napaka-importante na sabihin niyo sa isa't isa sa harap ng ating Diyos ang inyong pangako sa isa't isa. Ito ay parang kontrata, ha? Ito lamang ang kontrata na ang expiration ay kamatayan. Ito lamang ang kontrata na ang witness ay hindi lamang sa mga bisita niyo, kundi ay Diyos sa kanyang mga anghel. Ito lamang ang kontrata na hindi lamang nasusulat dito, kundi dapat ito'y nasusulat sa inyong mga puso. So this time, sabihin niyo yung inyong mga bao o agreement or tipana. Ito ang kasalabi na sige. Ngayon magharap ko sa isa't isa. Ito ang importante sa lahat. Ito yung sinasabi niya, hindi sa harap ko, hindi sa harap ng mga tao, hindi sa harap ng Diyos. Tulog. Sobra-sobra ako nagpapasalamat sa ating buhay namin na pinagigyan niya ang aking nakapaglaman. Nabigyan niya ako ng isang lalaki para kami ang magmamahal sa isa't isa. At para sa buhay ko, para sa aking nagiging asawa, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At promise ko sa'yo, hanggang ako'y nabubuhay, mamahalin hanggang ako nabubuhay sa mundo ko, ikay aking mamahalin at alagaan. Tatandaan ko, balat at buho mo lang ang nagbabago. Hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Pwede kayo mo po at Panginoon Diyos, salamat sa kanyang pangako at pagmamahala na binuod mo, Lord God, para kay Samuel at para kay David. Lord, binababa namin ang pagpapala mula sa iyong kalamitan upang ang kanilang pag-ibigan at ang pagpapala ay pagtibayin mo. Samuel, patunayan mo, patunayan mo. Ikutin mo mga sinabi na kayo. Ito ang papatanggal. Ito ang pagpapala. Ngayon, ang yung binubuong ng nasyon, ang binubuong yung pagmamahala, yung binubuong yung pamilya. Ang Diyos ang magbibigay niya lahat ng yung panginoon, magbibigay kayo ng masaya at masaganang pagkasama at pamilya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya naman, hindi lamang sa harap ng Diyos kayo ginagawang isa, maging sa Republika ng Pilipinas, kailangan pumilma ito upang ang inyong pag-asawa ay mag-ibigan. Ito po.
Hindi po, lahat po tayo magsitayo. Una-una natin pagtibayin ang ating relasyon sa Diyos. Ricky and Kimwell, para maging matibay ang inyong pagsasama. Pagtibayin niyo ang inyong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sa mga narito, maaaring may asawa kayo, o natin may asawa, o may asawa pa lang, o maaaring ayaw maging mag-asawa. Pero ang ating relasyon sa ating magulang, kapatid, sa ating kamag-anak, sa ating business partner, ito yung gawarin ng Panginoon Diyos. Kaya this time, ating munang pagtibayin ang ating relasyon sa Diyos. Sumunod po kayo lahat sa akin. Sumunod po, sumunod kayo lahat sa akin. Panginoon Diyos, salamat kay Jesus na siya ay namatay sa krus para sa akin salamat. At muli na buhay para sa akin buhay na walang hanggan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakamali. At tinatanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Pinatatawad ko rin ang lahat ng tao na nagkasala sa akin at turuan niyo ako na mabuhay ay sa inyong kalooban. At ngayon, sa kapangyarihan na pinagkaloob sa akin, nakapasaasan ko upang pagkawing banal at sakral at pagsibayin sa kalangitan ang pagsasama ng dalawa ay hindi na dalawa kundi isa. At ganun din sa Republika ng Pilipinas at authority na pinagkaloob sa akin upang maging legal ang inyong pagsasama. Ngayon, dinideklara ko, Manuel, ikaw ay ganap na husband ni Ricky at Ricky. Ikaw ay ganap na wife ni Kimber. Palakpakan po natin ang mag-asawa at ang mga doon sa inyong mga bisita. At Kimber, bilang patunay na mahal mo si Ricky, halikan mo ang iyong asawa sa harap nila ng wakas. So, maraming salamat. Ako sa pong seremonya. Congratulations! Ang kalooban ng Diyos, nagkasi lang natin sa papasasok sa Pilipinas. Ilagay ito sa ulit.